Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Personal nyo, SPS, hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Makers na involved sa mga kontratista, di ba? May mga may binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na ganun kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko halimbawa, bawal mag-exercise ng profession. Siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalaan o kung sila'y parte ng pamahalaan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. Pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin, may file namin yan. Kung hindi mamaya ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill. Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya sa totoo lang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon? Magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon, pero huwag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino paman na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng Kongreso din. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari ikonsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at advocacy talaga yun ng miyembro. Kung saan, siyempre, susundin naman namin ang layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill lang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir, sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget? Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim. Ayan. Na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, wag na silang humirit pa. Ayan. Dahil bago sila makahirit, ang pagkukunan ay ibang departamento rin. Patas. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than 1. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yun. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also.
after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Ayan. Kung hindi, Tama, klarong-klaro. Sang-ayon ka man o hindi, dapat sundin mo. Kasi nga, the highest court na nga di ba? Supreme na nga yun May sabi nga sila dyan na tama man o mali daw ang desisyon ng korte, isang ngalan lang sila ang Supreme, wala kang magagawa. Kailangan mo sundin. Yun ang sabi ng iba. Tuloy natin. magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Tama. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? Wait lang. 5. Wait lang. O, rinig nyo yun? Rinig nyo yun, mga kritiko? Maging banana daw tayo kung hindi sang-ayon sa inyong desisyon, reklamo kayo. Pag sang-ayon, okay kayo. Yun ang problema dyan. Tuloy natin. Sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Ayan. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ayan. Ngayon So, ang sabi ng kritiko, Oy, Senado, bawal nyo kaming questionin. Korte Suprema lang ang pwede mag-question sa amin. Pero na nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinabi naman nila, Oy, Korte Suprema, hindi to pwede nyo gawin. Kasi nga, ang impeachment court lang ang pwedeng ba-desisyon nito. Oh my gulay talaga. desisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Ayan. Hindi Sa ba poll. dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa... So, sinabi ni Senate President Chis Escudero, mga kaibigan, kung siya lang ang masunod, as personal na yan na desisyon, susundin niya ang desisyon ng Korte Suprema. Pero yun na nga, ang Senado ay marami naman sila, majority win. Kaya pagbubutuhan daw talaga. Pero kung siya ang tatanungin, susundin niya ang desisyon ng Korte Suprema. Desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon, narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact.
pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang doctrine of operative fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik Ayan. pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Yan, narinig yun mga kaibigan. Kung ang nilabag daw due process, wala nang maraming question dyan. Automatic. Cut na. Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa korte, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Nako. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Pero, sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema. Tama. At sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas,
Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba So in short mga kaibigan, marami pa naman palang choices ang mga pro-impeachment. Ombudsman, depende, marami. 'Di ba? So yun ang mangyayari dyan. Titingnan lang natin mga kaibigan kung ano mangyari sa August 6. Kasi nga, sinabi kanina sa Senate session na August 6 na lang nila pag-usapan regarding sa impeachment kasi uunahin nila ang i-present ang lahat ng mga bill kasi minamadali nila. So priority kanina yung mga bill na tsaka mabigay yung mga committee chairmanship kanina. Kaya hindi pinag-usapan regarding sa impeachment. So August 6 abangan natin mga kaibigan. Tuloy natin. pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung Flood control. insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 130. Nino. Yung report Yan. po na lumabas sa Nino, politiko. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa politiko po na merong Sino nga? report. Sino nga? Hindi masagot. Sir, Sino nga? yung mga media reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer Yan. because you're not quoting anyone. Kasi yan mga kaibigan, yan yung time na, 'di ba? Binibira si Chis Escudero noong time na siyempre tatakbo siyang presidente, 'di ba? Pagka Senate, 'yun ang ginagawa nila ngayon. So, hindi masagot-sagot ng reporter kung saan ang source o sino ang nagpapakalat sa issue na yan regarding sa insertion daw. Tuloy natin. So, Sinong sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga ang sinasagot ko? Yan. Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Ayan. Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Nako po. Bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang gulo, no? Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? Ayan. At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan. Naghahanap lang kasi sila ng gusot kang Chis Escudero mga kaibigan. 'Di ba? Kasi nga tatakbong Gusto yun ang purpose sila, siraan si Chis Escudero. Pero wala. Hindi naman nila masagot ang Yun ang nangyari diyan. Tuloy natin. Kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. Yan. kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, Ayan. again, Sagot na. is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Yan. Ang importante, Makita mo talaga guys nga merong PR to demolish Chis Escudero. 'Di ba? Timing na timing talaga sa kasagsagan nga yun na nga si Chis Escudero baka maging SP sa 20th Congress. Sino ang naglabas? 'Di ba sa bilyonaryo na network binira si Chis Escudero doon. Dalawang pa yun ha. Dalawang segment yun guys. Una, tapos pangalawa meron ng mga item. May mga amount na. So, may PR to demolish Chis Escudero. Sabi nga ni Chis diyan, base sa mga sources niya, alam niya na kung sino ang may pakana daw. Okay, tuloy natin. transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais Demolition job questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon.
Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, Ayan. ay ang party list niya ay SIBAC, Mm. Citizens Battle Against Corruption. Grabe, no? At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader, Kaya mga kaibigan, sa nangyari sa ngayon, sa mga salitis na nangyari ngayon, para sa akin nakita ko na si Chis Escudero ay isang taong may prinsipyo. Kung ano ang tama, doon siya. Kaya nga pag titingnan mo mga kaibigan, yung mga decision niya neutral. Naka-neutral, at saka base talaga sa batas. So, kaya nagustuhan siya ng mga Duterte Black na suportahan pagka-ISP. Kasi patas ang treatment niya doon sa loob. Nakita naman natin yan, di ba? Nakikita natin na maganda ang pagdala niya. Tuloy natin. So yun na nga, siniraan siya ngayon. Pero despite sa paniriran sa demolition PR nila, si Chis pa rin isireportahan ng ating mga majority senador. nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamaan ko sa Senado na gagawin yan. Alam na. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Correct. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa Sa GAA. Yung BICAM ng GAA. na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Yeah. Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. O yan, okay. So yun na nga mga kaibigan, dahil sa sunak kahapon ni Presidente na imbestigahan ang budget regarding sa flood control. So gagawa ang Senado ngayon, parang i-priority nila, nagagawa sila ng panukalang batas na, yun na nga, kung isa kang politiko, dapat bawal ka mag-handle kasi nga nasa gobyerno ka. So malalaman din natin yan kung ano-ano pa yung mga ipinagbabawal sa panukalang yan. Tuloy natin. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. Okay? May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro. Sa tansya ko dito mga kaibigan, ginagamit ang media to attack Chis Escudero. Ginamit. Di ba? Tinatanong ang media, hindi masagot nila kung saan galing ang source sa mga demolition job na yan. PR, di ba wala? Ginagamit guys. Lupit no? Parang naalala ko tuloy sa panahon ni Pinoy dati sa mga Dilawan na kunaiban sila ang media. Di ba? Tuloy natin. Pero tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganoon ba yan? Yan. Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Tama. Sa Ba't poll. pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba Sa yung poll ibig sila. sabihin mo? Yan. Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay Sample. pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni-line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin
At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Correct. It's a CCTV Tsaka ano din guys, 'di ba pagputok nung 2025 budget na daming mga blanco, 'di ba? Bakit hindi man nasali ang pangalan ni Chis Escudero doon? Bakit ngayon lang? Dahil mainit na malakas si Chis sa pagka-Senate President. Oh, minamanoobra talaga nila makikiban. Sasabi na nga mismo ni Chis Escudero, merong tinatawag na demolition job, merong PR para birahin siya, sirain siya. Di ba? Ganun na nangyari dyan. po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Naku po. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami. Para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying, Ayan. coming from those who want to politicize that particular instance. Ayan, oh. Ano lang yan, Chis? I'm sure siguro mga may inutusan lang talaga, no? PR. Pag PR kasi ang ibig sabihin yan, pag PR, most of the time, involved dyan, media eh. 'Di ba? Na ito, bira-bira nyo, i-headline nyo, mga ganyan. Katulad ka Tatay Digong dati, 'di ba? Daming mga ganun. Halos lahat ng headline, negative in part of Tatay Digong before. Pero hinayaan ni Tatay yan. Basta, hindi lang masyadong libelous at masyadong bastos na ang ginagawang pa-headline sa mga anti-administration na media before. Di ba? Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tama. Tapos, sir, follow up I'm lang asking, po. what Yan. are you insinuating? What are they Yan. insinuating na nagpunta ron? So, Ano ang gusto nyong palabasin? Na pumupunta ako doon sa Kamara. Bawal ba pumunta doon? Dahil pumunta ako doon, mali na? May ginawa ng mali? Parang ganun ba, di ba? Hindi makasagot ang media, mga kaibigan. Tuloy natin. bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICA member? Yan. Bawal bilang Senate President. Tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. Nako po. May insinuation agad na mali. Hindi Ayan. naman siguro tama yun. In other words, masyadong malicious. Lahat ng galaw ni Chis Escudero, mga kaibigan, binibigyan ng malicious intent. Di ba? You made sure though that you made sure na yung mga changes as you propose mapapasok sa Again, that is an allegation. That is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Ayan. Kayo naman, panay ang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous. Report Anonymous. na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino Ayan. nagsabi? Okay. No, answer me. Wait lang, naalala ko tuloy. Na-meet ko pala to personally si Chis Escudero, mga kaibigan. I think last 2008 or 2009. College ako that time. Pumunta siya sa Butuan City. Nakamayan ko talaga mismo yan si Chis Escudero. That time, may plano sana siyang tumakbong vice president pero umatras siya, nagsenador siya. Yun ang pagkaalala ko. Nagsenador na lang siya. Nakita ko yan personally. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Ayan. Again, this is clearly a PR job. Yan. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita. Kasi Yan wala na. naman akong tinatago. Ayan, oh. Yes, sir. Klaro. Sir, ano yung mga changes or reforms na implement ninyo? Yon ang maganda talaga, guys. Pag wala kang ginawang mali tapos sinisiraan ka, bukas palad ka talagang sumasagot sa mga katanungan kasi alam mo namang wala kang ginawa eh. Di ba? O katulad niyan. Ang directly elected representatives of the people. SP, doon lang po sa sagot niyo kay Mayan. Kung binanggit niyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation programs doon sa... Kung nandun ka pa, sige ha. Nandun ka Hindi pa. porkit Sorsogon, akin yun. Ah. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun.
Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin Ayan. ko, sino bang nagsabi niyan? Ayan. That is Oh. a mere insinuation. Again, bahagi ng ika nga, PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. At wag mong isipin o sabihin na automatic din yun. Dahil hindi ganun yun. Ayan. So, sa Metro Manila ba, lahat ng proyekto sa Maynila, automatic, sino mayari? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? Ayan. So, sino mayari? Mayor, Governor, Congressman, o yung Senador ng taga Maynila? Hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit tiga doon, Yan. kanya na lahat. Yan. Hindi naman niya tatama yun. That is why, especially Sunog. in the case of Senator Villanueva, it's so unfair to say that, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya. Hindi naman tama yun. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to me. Grabe, no? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? Yan, At yan, the yan. right time, at the right time, when we have already sufficient sources, sufficient basis, we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasama na lang yan eh. Speak from camera. Ano? Galing camera, sabi niyo po kanina. Malamang. Congressman. Malamang, yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. So, doon lang sa impeachment po. Yes, ma'am. Sabi, sa Supreme Court ruling, di ba po final and executory? But, tama mo ba na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Yes. Aha. So, There is a procedure insofar as the filing of a motion for reconsideration is concerned. okay. So, kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magta-trial kayo o hindi. Oo nga, no? I'll answer. Oo nga, no? Kung mag-MR ang Kamara, tapos nakadesisyon na ang Senado na, sige, sundin natin ang Korte Suprema. Anong mangyari kaya dyan, no? Basura ang MR nila. Di ba? You legally. Yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. Di ba? And yet they wrote immediately executory. No, meaning, so that will now be decided upon by the Senate, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa, ano sabihin ko? Hindi, pangalawa, unanimous in decision ng court. Ayan. In my experience, at sa nakita kong mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous Nako po. na desisyon. Ngayon, kung divided court yan, let's say 15, no? 8-7. Isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon Ayan. ng mayoriya na isinulat ni Justice Leonen. So, Ayan. So, gustong ipahiwati ni Tis, mga kaibigan, na is a rare thing na, yun na nga, napaka-rare na unanimous ang decision ng justice tapos ma-reverse ang decision nila through MR. Yun ang point ni Tis dyan. Di ba? Yan ang tingnan natin, mga kaibigan. Tuloy natin. i-consider yon, titimbangin yun ng mga miyembro ng Senado, kaugnay ng pagpapasya namin. Ayan. Kung maghihintay pa ba o hindi. Kaugnay ng dalawang bagay na yun. Again, that it's unanimous and it said it's immediately Di ba na? executory. Di ba, no? August 6, magsisyon ng Senado. Pag-usapan niyang sa impeachment na yan regarding sa decision ng Korte Suprema. So, asahan natin na this week, mag-file ang Kamara ng MR. Do you think mag-decision agad ang Korte Suprema niyan? Hindi, no? So, ano ang ano natin dyan? Di ba? Kung ano kayo mangyari dyan? Nako po, parang ang gulo Kasi what if mauna ng decision ang Senado na sundin mapagbutuhan na sundin na lang natin ang
desisyon ng Korte Suprema. Tapos nakabinbin yung MR doon sa korte. My God, no? Kasi sana kung hindi sana sinulot ng Korte Suprema yon, Ayan. hintayin matapos yung proceedings, yung procedure. Diba? Nilagay nila immediately executory. Ayan. So, sir, how soon are you going to decide? I don't know. In the next couple of days, perhaps. Hindi na rin naman rason para patagalin pa yon. One way or the other, we have to decide on it. And we will decide on it through a vote. Ingay, Ulitin ko, nag-recording tayo. Pag may nag-motion at walang nag-object, botohan pa rin yon, ha? Ayan. Pag may nag-motion at may nag-object, doon lang naman i-divide yung House. Ayan. Pero, lahat ng pinagpapasahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botohan, kaya nga sa pamamagitan ng motion. Kahit yung pag-refer nga ng mga bill, motion eh. Sir, so mag-decide kayo SP sa plenary, meron o walang MR? Yan. Oo nga, no? Ano ba ang desisyon? Ang gulo, mga kaibigan. What if nakapasa na this week ang Kamara? Hihintayin ba ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema ulit? Or gagawa sila ng sarili nilang desisyon para sa unang desisyon ng Korte Suprema? So yan ang abangan natin, mga kaibigan. Ano ba ang gagawin ng Senado? O hintayin ba ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema sa pinapile na MR ng Kamara? Or mag-deliberate na sila mismo sa August 6 at pagbubutuhan kung susundin nila ang desisyon ng Korte or hindi? Di ba? Naggulo, no? Tingnan natin. Tingnan natin, mga kaibigan. Okay, tuloy natin. Hindi ko maintindihan yung tanong mo. We might consider the fact that the House may file an MR before we decide. Again, ayokong pangunahan. Yan. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung dalawang bagay na yon ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory, titimbangin yon sa pagpapasya ng Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you will also consider the fact that House might or actually will file MR kasama sa factor ng pag-decide. Hinihintayin niyo pa ba yun? Mag-MR pa sila? Sinagot ko na nga na Hindi babalik pa rin ang SP. na kokonsidera yon. Mag-file man sila, paano pag hindi sila mag-file? Wala naman silang sinasabi. Iba-iba sinasabi nila. Sabi sa speech, sabi ng spokesperson, mag-file. Tapos, Sabi ng speech ni speaker kahapon, ginagalang nila. gulo nga. Ang gulo, no? Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. Meron bang sinasabi mong ginagalang ko yung desisyon mo? Wherein, ituloy mo pa rin ang MR? Kasi ang sabi ng spokes nila, gagawa sila ng MR. Tapos yung nga, pronouncement ni speaker kahapon, yun na nga. We respect the Supreme Court. Grabe, no? We cannot wait din naman indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. Ayan. Unless SP na wala pa kayong desisyon, mag-file na sila ng MR, that would be a different situation. Again, unanimous, immediately executory. Whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in arriving at a decision whether or not to vote for it at the soonest possible time or at a later time. Anak ko po. Pero kung mapapansin nyo, kung nabasa nyo na ba yung decision? Ako kaya hindi ako masyado nagkomentaryo nung unang lumabas dahil napakahaba ng desisyon. It's 97 pages. Grabe. With 5 concurring opinions. Sa concurring opinion nga, 3 pa lang ang nababasa ko at hindi pa yung buong 5. Kaya pinigilan ko muna yung pagkomentaryo until today. Pero yung mga critic, parang ang binasa yung yung tipo tawag na nun yung, di ba, meron siyang tinatawag na preview. Parang yun lang ang binabasa din decision, na agad sila, nag-iyakan na agad ba, no? Di ba?
Grabe. Pero maging ganun pa man, maganda yung pagkakasulat dahil klaro siya, sinimulan niya talaga sa simula. Ayan. At yung ibang concurring opinion, sinagot. Dahil mas late lumabas o baka nakita nila yun. Ayan. Sinagot yung mga concerns na ni-raise ng ilan sa mga kritiko Ayan. ng Korte Suprema. Bahagi ng concurring opinion, yung ilan sa mga sinasabi ko nung una pa, that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Ayan. Although sa pananaw ko, tatawid, iba ang pananaw ng ibang justices sa concurring opinion nila. Ayan guys, so in other words mga kaibigan, napag-usapan din pala ang issue kung tatawid ba ang impeachment sa 20th Congress, kung tatawid ang impeachment sa 20th Congress o hindi. Napag-usapan din ng mga justices pala. So maraming nagsasabi daw na hindi tatawid. Di ba? So tingnan natin. Hindi tatawid. At sinabi nila, kailangan may aksyon ang Kongreso ng 20th Congress tulad ng hiniling namin sa kanila. Doon sa order na binaba ng impeachment court sa Kamara. Dahil nga, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabihin humirap kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal. At hahanapin mo naman yung due process na igawad sa iyo. So, ayokong gamitin yung salitang humirap. Niliwanag nila na yung probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa probisyon ng saligang batas kaugnay ng due process. Yan. Dapat magkasabay yun. So sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of 1/3 members of the House ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng desisyon. Draft pa lang, kailangan nang ibigay sa nasasakdal. Ayan, no? Yung Klaro. draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ang nasumagot dun sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Ayan. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng Kamara. Hindi lamang dun sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong Kamara ang magpapasya at hindi lamang yung 1/3. So paano nga naman yung 2/3? Tama. They should be afforded and given the chance, basic procedural due process then on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court to read it. So, dito nga, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan pagdaanan. So mas mahaba-haba nga yung prosesong yon. Pero at least klaro, di ba? That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the House acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the one-year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, both substantive and procedural due process. Klaro. Sa Supreme Court ruling kasi, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, ang nakitaan talaga ng mali, yung Kamara, di ba? Totoo. Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa sa SC ruling. Pero, Totoo. and then, sir, ang Senado, ang nababatikos, paano nyo sasagutin yung batikos sa, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na Power ka dyan. to try and decide the impeachment case? Nabanggit ko kanina, hindi ba? Sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng one-year ban. Ayan. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of one-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, wag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo.
So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment eh. Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila. Ayan. At hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Ngayon, ang binabatikos naman nila, ang Korte Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. Dati, pag may gulo, hindi. Pag ang desisyon ng impeachment court i-dismiss ang impeachment na yan, dudulog kami sa korte. Kasi ang korte ang may last sort of answer. Di ba? Last sort siya. Tapos ngayon, nagdesisyon na ang korte, sasabihin naman, hindi. Dapat ang impeachment court ang mag-decide nito kasi sila talaga ang binigyan ng power ng konstitusyon na pag-impeachment, i-trial talaga, trial and decide. Hindi dapat makialam ang korte. Kaya ang gulo mga kaibigan, diyan mo talaga mahuli sa bibig ang mga taong ganyan. Di ba? Mahuli mo sa bibig. Unang sabi, ganun. Tapos nung may sagot na ang Korte Suprema, ayaw na naman sundin. Saan ba lulugar ang Korte Suprema mga kaibigan o ang ating... So parang iniisip mga kaibigan nga gusto talaga nila baliktarin or anuhin ang batas, no? Para masunod lang ang gusto nila, kaya nilang anuhin ang batas. Di ba? Ganun ang nangyari dyan. Kahit mali sila, basta masunod ang gusto nila, yan ang pangit na ugali mga kaibigan. Di ba? Kaninong side yung mga ganyan na mga style? Kilala nyo na yan kung anong grupo yan. Kahit tama, pero hindi pabor sa kanila, mali yun. Okay? Pero kahit mali, dahil pabor sa kanila, tama yun. Di ba? Ganon ang mindset nila mga kaibigan. Kaya ang hirap. Tapos ngayon, may pagbabanta pa sila sa mga justices na i-impeach daw. Kung hindi, babalik ta rin ang unan lang desisyon. No? Kita nyo yan mga kaibigan? Di ba? Parang tipong blackmail ba, no? Parang bina-blackmail nila ang Korte Suprema natin, guys. Tama ba yan? Ano na lang mangyari sa Pilipinas? Gumawa nga ang gobyerno ng the highest court, gumawa nga, di ba? Para kung meron talagang mga issue, mga mabibigat na problema na kailangan ng final decision, sila ang magbibigay ng desisyon nito. Kaya nga meron 15 sila, di ba? O 15 na matatalino, na malulupit para mapag-isipang mabuti kung ano ang tamang desisyon at tama talagang solusyon sa problema. Lalo na sa mga cases. Tapos ngayon, nilagay nga sila dyan sa Supreme Court, tapos ayaw mong sundin. Kilala naman natin kung sino yung mga hindi sumusunod. Unang-una, mga leftist. Di ba? Sila ang kasi nga paano sila susunod di ba gobyerno ang Supreme Court, gobyerno. Expected na natin 'yan. Pero yun nga ipinagtataka natin kasi yung iba nga nasa gobyerno nagtatrabaho. Dapat yung mindset mo nasa gobyerno ka nagtatrabaho, dapat nilagay ang Supreme Court diyan. Dapat respetuhin mo kung ano ang desisyon. Hindi yung tipong ayaw mong mag-agree sa sagot nila or sa desisyon nila kasi against sa paniniwala mo. Diyan pa lang mga kaibigan, kung ang desisyon ng Korte Suprema ayaw mong sundin, wala kang respeto sa Korte Suprema. Hindi mo nare-respeto ang Supreme Court na binigyan ng konstitusyon ng highest power to make a decision or to decide sa mga mabibigat na problema ng bansa. Tinalaga sila dyan tapos ayaw mong sundin. Yan ano na mangyari sa Pilipinas niyan.
Di ba? O, tuloy natin. Bilang abogado, hindi yon ang posisyon ko. Because I'm still an officer of the court, although I am, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. SP, yung latest ruling na to, did it abandon the Francisco? Ibig sabihin, regarding dun sa filing. So ngayon pa pwede na bang mag-file uli ng mga Hindi. You can reconcile it with Francisco. In fact, if you read the 97-page decision, Justice Leonen quoted extensively from Francisco. Hindi siya taliwa sa Francisco. Tama. Kinote niya sa malaking parte at bahagi ng desisyon yung Francisco. Even the time mo yung 1-year rule ban, hindi so kasi doon sa Francisco is the referral to the Justice Com. Yes, but if you read the decision, it is the inaction that effectively circumvented that 1-year ban period. Di ba? 1-year ban starts once it is referred to the Justice Committee. Inupuan nga eh. Inupuan nga ng House Secretary General eh. Kinote nung mga ibang concurring opinions yung interview ng Secretary General. Ayan, sa poll. Na sinasabing inutusan siya na wag upuan yun, na wag galawin yun. Ayan. Na-intend dahil may ipa-file pa. Ayan. Ang tema ng desisyon sa pagkakabasa ko ay yung pag-upong yun circumvented the 1-year ban. Ayan. Klaro. So hindi niya binago yung Francisco na ang referral sa Justice Committee ang magiging hudyat ng pagsimula. Ang sinasabi niya, yung hindi paggalaw at pag-refer, effectively na circumvent yung 1-year ban. Ayan. At nung dinismiss, nung in-archive yung 3 na impeachment complaints, parang ni-refer mo na rin dahil inaksyonan mo yung, again, hindi naman refer lang, pwede mong i-dismiss din eh. Nung inaksyonan nila yon, doon na nagsimula yung 1-year ban. Kaya sabi nila, nung inaksyonan yung 3 impeachment complaints noong February 5, ayan, may 1-year ban na nun. Kaya nga nagbigay pa ng petsa si Justice Leonen. Klaro. At ang unanimous vote na decision ng court na pwede lamang mag-file uli ng February 6. Nagbigay siya ng eksaktong petsa. For you, SP, as a lawyer, is it not a judicial overreach on the part of the SC? If you are in favor of the impeachment of the Vice President, then you will take that position. If you are against the impeachment of the Vice President, then you will take the contrary position and will say na desisyon at trabaho ng Korte Suprema na i-interpret ang saligang batas. Again, kung gaano karami ang abogado, kung gaano karami ang posisyon, ganun karami din ang opinyon. Kaugnay sa ginagawa o hindi ginagawa ng Korte Suprema man, ng Kongreso, ng Senado o ng Executive Branch. Ayan. So yun po mga kaibigan. Meron na naman tayong natutunan. Okay. Maganda talaga mga kaibigan, no? Pag abogado, yung i-content natin, no? Marami tayong matutunan. So yun na nga. Meron talagang ginawang demolition job para kay Senador Chis Escudero. Sinabi niya man na niya, di ba? Halata naman natin mga kaibigan. Kasagsagan this week, di ba? Birada na, lumabas na nga ito, may insertion, ganyan-ganyan. Parang gusto lang sabihin na dahil siya ang nag-insert, doon din ang malaking budget para sa flood control. Tapos isinali na rin si Villanueva. Di ba? Tapos sinabi pa ni Chis na merong kritiko sa Senado na ang sabi ng kritiko na yun na, oy, Senado, hindi nyo kami pwedeng tanungin regarding sa technicality ng impeachment na to. Ang korte lang ang may karapatang magtanong sa amin. Ganon. Quoted yun, ha? Nung may desisyon na ang Korte Suprema, sinabi na naman niya na, oops, dapat ang makapag-desisyon nito ang impeachment court, hindi ang Korte Suprema. So, napakagulo mga kaibigan. So, diyan mo mahuli talaga no na ang taong walang paninindigan, walang prinsipyo, papaling-paling siya, papabor siya sa left kung baliktad ang desisyon dito. Oh. 'Di ba? Against siya sa simula, against siya sa Senado. Tapos nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema,
agree naman sa Senado nga Senado daw ang magkaroon ng desisyon talaga sa impeachment. Di ba ang gulo? So diyan mo mahuli talaga yung mga taong walang prinsipyo. Diyan yun mahuli mga kaibigan. Pag wala kang prinsipyo, mahuli ka talaga sa mga mali mong pinagsasabi. Di ba? So yun na mga kaibigan, may natutunan na naman tayo. Yun na nga, 97 pages ang impeachment decision. 97 pages ang decision ng Korte Suprema regarding sa pagbasura sa impeachment ni BP Sara. So narinig natin kanina sa session ng Senado na sa August 6 sila magkaroon ng pagtatalakay regarding sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi kanina inuna muna nila ang mga nilathalang mga panukalang mga bill mga kaibigan. Tsaka at the same time, inuna din nila ang paglalatag sa mga chairmanships sa mga nag-iibang mga komite. Para pag next session nila, plastado na. So yun na nga, nalagay si Rodante Marcolita sa Blue Ribbon Committee mga kaibigan. Kaya isa din yan sa abangan natin. So, yun lang po. Meron na naman tayong natutunan. Yun ang gusto ko dito sa ganitong trabaho mga kaibigan. Mag-content tayo ng mga, lalo na pag it's about mga legal issue. Tapos may nagsalitang abogado. Matututo tayo, no? Kahit hindi tayo matalino, matututo tayo kaunti. I'm sure kayo din. May natutunan din kayo sa mga sinasabi ni Chis Escudero. So, pinabulaan ni Chis Escudero yung mga speculation regarding sa kanya. Paninira lang, demolition job para kumbaga yung tipong ayaw ko magpanominate ng Senate President kasi nahihiya ako. Kasi nga binibira. Parang ganun eh. Pero hindi. Tinuloy. Hindi umatras si Chis Escudero. Kasi alam naman niya sa sarili niya na wala daw siyang ginawang mali. Ayon sa kanya. So yun na po mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo sa ating video mga kaibigan. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Then huwag pong kalimutan i-click ang notification bell sa inyong YouTube at piliin ang all para kahit anong upload natin ay ma-notify kayo. So yun na po mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo. See you next time. Bye-bye.